Ano nga ba ang tunay na pag-ibig? Marahil, ang unang pumapasok sa isip natin ay mga matatamis na ngiti, holding hands habang papalubog ang araw, o yung kilig na nararamdaman tuwing kasama mo siya. Pero, paano kung ang pag-ibig ay hindi lang pala tungkol sa mga masasayang sandali? Paano kung ang tunay na sukatan nito ay makikita sa gitna ng mga pagsubok? Halika, samahan ninyo kami sa kwento ni na Marco at Ana. Tulad ng maraming magkasintahan, ang kanilang relasyon ay puno ng tawanan at masasayang alaala. Ngunit, tulad din ng iba, hindi sila nakaligtas sa mga pag-aaway. May mga araw na tila hindi sila magkaintindihan, kung saan ang maliliit na bagay ay lumalaki at nagiging sanhi ng matinding samaan ng loob. Sa mga pagkakataong ito, madaling isipin na sumuko na lang. Madaling sabihin na siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. Pero dito natin makikita ang kaibahan. Sa halip na talikuran ang isa't isa, pinili ni na Marco at Ana na harapin ang kanilang mga problema. Natutunan nila na ang pagsuko ay hindi sagot. Sa isang gabi matapos ang isang matinding pagtatalo, sa halip na magkanya-kanya, lumuhod sila. Hindi para sumuko sa isa't isa, kundi para sumuko sa Diyos. Magkahawak kamay, sa gitna ng kanilang mga luha, sila ay nanalangin. Hiniling nila ang gabay, ang pag-unawa, at higit sa lahat, ang kakayahang magpatawad. Doon nila natuklasan ang isang mas malalim na uri ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang kilig, ito ay pagtitiis at pag-unawa. Ito yung pagpiling manatili kahit mahirap. Ito yung pagpiling umunawa kahit nasasaktan. Ito yung pagpiling magpatawad kahit parang imposible. Sa kanilang pagdarasal, naramdaman nila ang kapayapaan na tanging Diyos lang ang makapagbibigay. Ang kanilang mga puso na puno ng galit ay unti-unting napalitan ng pagmamahal at habag. Ang Biblia mismo ang nagsasabi sa atin sa 1 Corinto 30:4, ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Hindi sinabing ang pag-ibig ay laging madali o laging masaya. Sinasabi nitong ito ay matiisin. May kakayahang magtiis sa mga kahinaan at pagkukulang ng bawat isa. Sinasabi nitong ito ay mabait, laging naghahanap ng ikabubuti ng minamahal, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo. Ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos ay hindi perpekto, pero ito ay nagpapatawad. Hindi ito sumusuko, bagkus ito ay lumalaban. Ito ay isang paglalakbay ng dalawang taong hindi perpekto na naglilingkod sa isang perpektong Diyos. Ito ay ang pag-alam na sa bawat pagsubok, hindi lang kayong dalawa ang lumalaban, kundi kasama ninyo ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pag-ibig. Kaya sa susunod na haharap ka sa isang pagsubok sa iyong relasyon, alalahanin mo sina Marco at Ana. Sa halip na sumigaw, subukang manalangin. Sa halip na manumbat, subukang umunawa. Sa halip na sumuko, subukang magpatawad. Dahil ang pag-ibig na nakasentro sa Diyos ay may kakayahang paghilumi ng anumang sugat at patatagi ng anumang pundasyon. Salamat sa panunood. Kung napukaw ng mensaheng ito ang iyong puso, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya. Ito ang lakbayin ng pananampalataya, nagpapaalala na ang tunay na pag-ibig ay laging nagmumula sa Diyos.